Hello guys, good evening. Ayan, gabi ulit. Ayan, thank you so much guys sa support. Sa mga lagi nanonood sa vlog ko, salamat. Welcome sa YouTube channel ko sa Kamutika TV. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na guys. Salamat. Thank you sa tiwala. Ayan, magdasal tayo lagi guys. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Especially sa mga may mga problema. Ayan, lahat ng problema. Ayan, prayer is the key. Ayan, masusolve yan. Hindi lang agad-agad pero for sure 100% may ano yan si Lord. May solusyon yan na hindi mo lang alam. Siyempre. Ayan, thank you so much guys. Salamat sa mga lagi nakasupport. Ayan, guys, pa-visit ng ng page ko sa FB. Ayan, pwede nyo ko PM doon guys. Magre-reply ako if I have time. Ayan. Nagawa natin ang paraan yan para ma-reply ko kayo sa mga concern nyo. Ayan. Kasi sa mga comment guys, minsan hindi ako makapag-reply sa mga comment dito sa YouTube ko kasi nga limited lang. Ayan, thank you so much guys, and this for today's video. Ayan, mamaya pala shoutout muna natin ng mga mandirigma. Ayan, ingat tayo guys lagi, and huwag tayo mawalan ng pag-asa kasi alam ko yung iba dyan nawawalan ng pag-asa, gusto ng bumitaw. Ayan, huwag tayong bibitaw guys, kaya tayo nandito para makipaglaban, di ba? Kaya nga sinabi kong mandirigma kasi nakikipagdigma tayo dito for our future, di ba? Para sa kinabukasan natin, sa pamilya natin. Yan, kaya tayo nandito, nakikipagsapalaran. And kaya natin yan, kaya. Kasi nakaya nga namin, kaya nyo rin for sure. Kaya nyo, di ba? Huwag lang kayong mag-iisip ng mga negative lagi, dapat lagi kayong positive. Kaya ko. Huwag kayong mag-iisip na mahirap. Ay, hirap pala dito. Wag, kasi magre-reflect sa'yo yan. Dapat laging isipin mo, ang dali pala dito, di ba? Kasi pag sinabi mong madali, guys, nasa isip mo is madali lagi. Yung ginagawa mo is mapapadali. Nag-i-enjoy ka. Lagi mo dapat i-enjoy yan para hindi ka ma-stress. Yan. I-counter mo lagi yung mga anxiety, mga problema mo. I-ano mo excitement. Palitan mo, i-counter mo agad kasi problema yan pag di mo na-counter. Ay nako, naintindihan ko kayo guys kasi pinagdaanan ko yan. Nakailang mandirigma na ako dati, dami ko nang napagtrabuhan dito sa Macau. Naintindihan ko yan at feel ko yan. Yung mga nararamdaman nyo ngayon, ramdam ko yan. Vlogger na ako guys, nagbablog na ako, tapos nag-change ako ng trabaho. Sabi ko ang hirap pala. Ang hirap pala yung nag-advise ka lang tapos dumating yung time na yung mga ina-advise mo is kailangan mo na i-apply sa sarili mo. 'Di ba? Yun ang hirap. Sabi ko hindi pwede dito na hindi ako makahanap ng trabaho. Kasi nga nagba-vlog ako about sa mga ganito na ito dapat mong gawin. Pag naghahanap pa ng trabaho dito sa Macau, ay yung sa sarili ko na di ko maano di ba? Ang pangit, hindi ko may apply, dapat sabi ko hindi pwede, di ba? Pinapanood ko rin sarili ko, guys, totoo. Pinapanood ko yung mga motivation ko doon na in-speech katulad nito. In-apply ko sa sarili ko kasi pag di mo in-apply yon, hindi mag-effect yon. Kung puro ka lang pakinig, hindi mo ginagawa is hindi hindi maging effective yon. Dapat i-apply mo yon. Dapat makapal yung mukha mo dito. Ako, kinapalan ko mukha ko dito nung time na nag-ano ako. May mga vlog ako guys, nag-a-apply dyan. Ay mga kasama ko mag-apply. Ayan. May mga trabaho na rin ngayon. Hindi na kami nagkikita-kita eh. Busy na eh. Kanya-kanya na kami ng trabaho. And, ayan, kasalubong na lang dito sa Macau. Diba? Sabi ko yung mga memories natin dito ng mga mandirigma pa tayo. O, diba? Ganon. Hindi kami sumuko. Di ba? Nawalan ng pag-asa. Sabi ko hindi pwede na mawalan ka ng pag-asa kasi may mga umaasa sa'yo and dapat talaga hindi ka dito tamarin, guys. Hindi ka pa tamad-tamad dito. Dapat talaga porsigihin mo sarili mo. Magkaroon ka ng diskarte.
Hindi puro lang kung anong kung anong ginagawa mo sa araw-araw is yun na lang din. Isipin mo kasi pag sa isang linggo na hindi naman effective yung ginagawa mo, i-change mo ng ano, o ay hindi pala, parang wala nangyayari, ibahin ko kaya, o ganun. Every day or every 3 days, i-change mo yung ano mo, yung diskarte mo. Para kasi pag araw-araw na yun pa rin yung ginagawa mo, hindi magbabago, ganun pa rin yun. Kaya guys, kailangan mo ng kailangan mo na ibang routine. Araw-araw, di nangyayari to sa mga agency. Mag-online kaya ako. May online ka na, may walk-in ka pa, may Dropbox ka pa, tapos punta kaya ako sa mga restaurant dito. Pasok ako dyan sa mga building na may mga pasa-pasa ako dun sa mga opisina. Guys, huwag kayong dito. Yung mga nandito sa Macau, yung mapapunta, huwag kayong mahiya. Kasi yung hiya dito is, wala kang mapapala sa hiya dito. Ba't ka mahihiya? Hindi mo naman makilala yan. Di ba? Yung hiya dito is, wala mangyayari pag pahiya-hiya ka dito. Totoo yan guys, kung pahiya-hiya ka, and wala kang kapal ng mukha dito, wala kang lakas ng loob, walang mangyayari sa'yo. Yun. Yun yung mga, for today's video guys, marami kasi nagko-comment sa akin Idol, gusto ko rin mag-abroad, gusto ko rin mag-Macau, pero nasa Pilipinas sila, nasa ibang bansa sila, and gusto nila mag-Macau. Paano daw mag-Macau? Ayan guys, paano ba mag-Macau? And ito muna guys, unahin ko muna yung sa Pilipinas, kasi marami nag-message sa akin galing Pilipinas na gusto pumunta sa Macau. Ayan. Yung mga galing sa Pilipinas, papunta ng Macau is hindi pwede ka mag-direct flight from Pinas to Macau. Kasi kung wala kang kamag-anak dito, solo flight ka lang, gusto mo lang makipagsapalaran, guys, wag niyong sabihin na maghahanap ka ng trabaho dito pag in-interview ka lang. For example, direct flight ka from Pinas to Macau, wag niyong sabihin na maghahanap ka ng trabaho dito sa Macau kasi bawal yun. Dapat sasabihin mo is tour lang, ganun. I want to visit Macau and I want to look how beautiful in Macau is Macau, ganun. Basta i-convince mo yung immigration na paano. Tapos siyempre kailangan mo may pera ka sa account mo, hiram ka muna, tapos sabihin balik ko na lang pag nakarating na ako ng Macau. Importante lang is makarating ka ng Macau, ganun. Mga papers mo, kailangan may business permit ka, patunay ba na hindi ka maghahanap ng trabaho dito. Kasi yung trust issue dito guys sa Macau is malala, may immigration. Ang dahil pupunta sa Macau na magtutur lang, di na umuwi. Nandito na sa Macau may mga trabaho na, kaya ang laki ng trust issue. Kaya sa 100% na pupunta dito sa Macau na mga turista, 80%, 90% yung mga na offload dahil doon. Ayan. Kung may mga kamag-anak kayo dito, mag-delete kayo ng convo nyo na may mga convo kasi doon na hindi dapat nyo pinag-uusapan about mga apply. I-delete nyo yun bago kayo mag-immigration, kasi chichik yun. Pero kung solo flight ka naman, hindi mo na kailangan mag-delete. Wala ka naman contact dito sa Macau di ba? Maliban na lang may contact ka sa akin, magbibigay ako ng advice sa'yo, delete mo yun. Di ba? Ayan guys, yan. Punta kayo dito sa Macau, wag kayo mag-direct flight. Mas maganda is Hong Kong. Yun may advice ko kasi dami gusto mag-Macau. Nasa Pilipinas, wala silang idea. Ito guys, yung video na to is para sa inyo. And gawin nyo guys is, mas maganda. Better is, maghanap kayo dyan sa Pilipinas ng travel agency. Yung mga tourist yan. Travel agency, maghanap kayo and magtanong kayo kung may ba kayo, may tour kayo ng Hong Kong. Ayan, Hong Kong. Pag mayroon yun, mag-join ka sa kanila. And then pagdating sa Hong Kong, nakasakay ka na wala nang masyadong yan pag tourist sa Hong Kong. Walang masyadong tanong, lalo na pag marami kayo. Yan, sama ka doon. And ayan, pagdating mo ng Hong Kong, huwag ka na umuwi. Mag-bus ka na papuntang Macau. Yan. Tsaka kung magtutor ka guys, pero kunti lang gamit mo Pagdating dito sa Macau, marami namang mura dito ng mga bibilihin dito diba? Tapos yung sa bahay naman, kung wala ka matitirahan dito, is may mga upload ako. I-search nyo guys, tirahan sa Macau. Pag nakita nyo yung video ko, yun, click nyo yun, panoorin nyo. Kasi, andun yung idea, may mga tirahan dito sa Macau, ano bang tsura, and then, paano maghanap ng bahay, nandun yung tutorial.
Saan ka ba pwede maghanap? Sang site ka? Sa FB ba o ano? Andun na yun. Ipapakita ko sa inyo mga presyo ng mga bahay dito, mga tsura, ano ba yung mga ano dito, ano ba yung mga bahay dito, ang tinitirahan, ano bang itsura, mga bills, mga ganun, mga, ayun, andun na yun lahat. Kaya check nyo guys yung, ano ko, yung YouTube channel ko. Lalo na yung playlist ko guys, playlist, dyan sa YouTube ko. Pag search nyo sa channel ko, Kamutika TV, and then click nyo, hanapin yung playlist, may nakalagay yun dyan, no? Home, short, videos, playlist. Yan, click nyo yun, and then makikita nyo na yun yung mga nakasiparate na yun, yung mga maghanap ng trabaho, visa extension, agency location, nakasiparate na yun, mga tirahan sa Macau, andun na yun, mga accommodation. Yan, andun na yun kasi ayaw ko kasi nahirapan kayo. Gusto ko pag nag-ano kayo, andun na lahat. Di ba? Yun ang iniisip ko eh. Kasi alam ko yung iba dyan is ang hirap makagits agad, 'di ba? Hindi nila maano, lalo na yung mga hindi mahilig sa social media. Yan yung mahirap i-explainan ng ganito gagawin mo. Yan, ang hirap. Ayan guys, yung mga galing sa Pinas, mas maganda mag-ano kayo sa tour agency, travel agency, Hong Kong. Ayan. Tapos siguro 30,000 pesos okay na 'yon. Pang ano mo lang dito sa bahay or sa sa panggastos mo lang. Yung dito guys, yung cost of living is mababa lang, and then yung mga bilihin mura lang. Makakatipid ka dito. Makakatipid ka talaga dito. Yung 500 MOP. Ay yung kumbaga 100 MOP dito, nasa na yan dyan sa Pilipinas, 700. Ang tagal niyan dito mo, boss. Mga siguro 3 days, 4 days, depende kung sa tipid mo. May mga mura dito, bigas mura lang, 5, 7, 8, ganun. Mura lang dito. Makakatipid ka. Huwag mo nang isipin yung pera. Yung importante is makapasok ng Macau, makarating ka ng Macau. Pwede ka naman nila padalhan through GCash, pwede naman GCash dito. May mga dito may mga nagpapapalit ng MOP to GCash. Yan. Yun nga lang, mababa yung rate. Kaya okay lang, at least meron pa rin. And yun ang gawin nyo, basta makarating lang kayo ng Macau. From Hong Kong, kung sample nakasama na kayo sa tour, sa tour pa Hong Kong, marami kayo, huwag ka nang sumabay pa uwi. Basta huwag ka lang maingay sa mga kasama mo. Basta pagdating mo ng Hong Kong, sabihin mo na iihi lang ako. Iihi lang ako ng Macau, and then mauna na kayo umuwi. Ako na bahala umuwi. Diba? Ganoon. Sabihin mo, pagdating nyo Hong Kong, sabihin mo na sa sa tour guide nyo na, idol, din ako babalik. O kayo na lang bumalik. May pupuntahan lang ako Hong Kong. Magpupuntahan lang ako ng Macau. Yan. Sakay ka na ng bus pa Macau. Ganun. Bus lang huwag ka na mag-aeroplano kasi ang lapit lang yan ng Hong Kong tapos Macau. 45 minutes lang pag bus. Kung aeroplanohin mo yon, baka 1 minute lang yon. Pagka angat ng aeroplano, baba na agad yun kasi ang lapit lang eh. Hindi na aeroplano pag galing Hong Kong to Macau. Bus lang. Yan. Yan importante. Yan guys, importante ang makarating lang ng Macau. Dito sa Macau is kaya yan maghanap ng trabaho. Marami naghahanap dito ng trabaho guys, pero diskarte lang. Diskarte, sipag, tiyaga at dasal. Yung mga secret na dapat mong katangian pag nandito ka sa Macau. Lahat yan, lahat naman. Maraming naghahanap. Sabi nila maraming naghahanap. Wag na daw. Alam nyo guys, dati pa marami na. Hanggang ngayon marami pa rin naman. Bakit nakahanap pa rin kami? Diba? Hindi, in-encourage ko kayo kasi nga guys, alam ko dyan sa Pilipinas is napakahirap ng about pag-abroad ka sa galing Pilipinas mag-apply ka sa mga agency na abroad. Ang tagal ng makaalis. Talagang gagastos ka ng malaki. Diba? Dito may placement pero isang bayaran lang. Dyan sa Pilipinas may medical pa. Pag hindi mo kumpleto pa naman yung requirements mo, hindi ka makakaalis-alis. Dito yung requirements is passport lang. Ayan. Wag lang kayo maingay sa mga immigration dyan officer. Wag nyo isi-share yung mga video ko. Yari tayo dyan. Pati kayo madamay. Ayan. Dyan kasi sa Pilipinas guys, apply ako dyan dati. Ang tagal ng dyan. Hintay mo pa interview ng employer, requirements sa agency.
Minsan, mga scam pa dyan ng mga agency pa. Pipirahan ka lang, ang daming pera na maano sa'yo. Ayan, tapos, medical, yan, may mga scam pa dyan sa medical na yan. Ano ka ng tama ka raw, pero wala naman, may sakit ka, wala naman. Ayan. Requirements, punta ka pa sa UWA. Dito naman, pag may trabaho ka na, diretso ka na mag-UWA ka na dito para certified ka na OFW, pwede ka na dito ang process. Mabilis lang. Diyan sa Pilipinas sa tagal, magsiseminar ka pa. Ang daming requirements sa Pilipinas, guys. Sa totoo lang, bago ka makalis. Kailangan mo pa siguro college graduate. Buting iba high school, tumatanggap eh. College, yan, more on college. Hindi ka pwede elementary dito, pwede elementary ka lang dito. Pag nandito ka na sa Macau, pwede elementary, pwede ka hindi nag-aaral eh. Basta marunong ka lang mag-English, yung nakakaintindi ka lang ng English, yun, marunong ka mag-English konti, pwede na, basta magkaintindihan lang kayo. Yan. Tapos yung edad dito, doon sa Pilipinas, yung may age limit pa yan dyan, ha? Dito guys, kaya yung mga 50, kaya pa yung 45, kaya dito. Basta physically fit ka pa. Maraming option dito na trabaho na pwedeng ma-applyan. Basta masipag ka lang. In-encourage ko kayo guys kasi darating yung panahon na wala nang ganun dito. Magkakaroon na yan ng higpitan habang ngayon maluwag pa. Diba? Darating yung panahon na ganun. No? Darating yung panahon na sa Pilipinas tayo mag-process. Diba? Kaya habang maaga is kailangan ng agapan. Diba? Ayan guys, sana naintindihan nyo yung kung may mga katanungan kayo, ayan, comment lang kayo and then gawa natin yan ng ayun. Panoorin yung mga iba kong vlog guys para magkaroon kayo ng linaw kasi yung iba nandun na. Ayan yung sa naman sa Middle East, sa Taiwan, sa Malaysia, basta gusto mag-Macau, mag-cross countries. Pwede naman kayo mag-direct flight para doon sa area nyo, kung sa Malaysia ba kayo, alam ko sa Middle East walang direct flight from Middle East to Macau, Hong Kong. Ayan. Kung may mga direct flight sa lugar nyo, Macau, direct flight na lang kayo. And wala nang requirements guys. Hindi na ko interview sa immigration. Bibigyan na lang kayo ng visa niyan, 30 days. Wala na silang tanong-tanong. Hindi katulad sa atin, sa ibang na may mga tanong-tanong. Dito wala, bigyan ka ng 30 days visa. Bahala ka na kung anong gawin mo sa 30 days visa mo. Bahala ka na sa buhay mo. Kung magtator ka lang o mag-apply, o bahala ka. Basta binigyan ka na lang 30 days. And yan. Passport, siyempre passport, kailangan ng passport, yun lang. And then maghanap pa lang ng bahay bago pa dumating ka dito. Muna yung titirahan mo, ate ganitong oras ako darating, o para ma-prepare na yung mo. May mga ako dyan, may mga upload ako na pwede nyo hanapan ng bahay para pagdating dito. And huwag nyo nang problemahin yan. Yung mga gamit, huwag na kayo magdala ng gamit dito guys. Huwag kayo magdala ng maraming gamit ha. Anuhin kayo ng immigration yan. I-hold kayo niyan. Bakit ang dami mong malita? Anong gagawin mo dito? Magtutor ka lang. Dapat guys, yung mga gamit nyo, kung may gamit kayo dyan sa lugar nyo, example, sa Middle East, sa kung saan sa Taiwan, sa Malaysia, Thailand, kung may gamit man kayo, padala nyo na sa Pilipinas muna bago kayo mag-Macau. Ipabagahin nyo na. Ipabox nyo na. Ipa-door-to-door nyo na. Yung dalhin nyo lang dito is mga importanteng gamit. Mga pang-araw-araw, yung mga panlakad, sapatos, gano'n. Yan. Jacket, and minsan winter dito. May winter sa Macau, lamig dito. Mura mga bilihin dito guys sa Macau. May mga bilihan dito na makakamura ka. Yan. Dito guys sa Macau, ayan, sana naintindihan yung sinabi ko yung mga mag-cross country. Pag mag-cross country guys, mas maganda kasi wala nang mga tanong-tanong dito, immigration. Ayan, sa Pilipinas lang naman maraming tanong. Yan yung mahirap. Ayan, mag-ipon muna kayo dyan bago pumunta ng Macau para may panggastos kayo. Diba? Dapat may bala kayo dito. Hindi pupunta kayo dito walang-wala, mahirap yun. Ayan. Kaya. Lahat naman, Dito kayo sa Macau, sa totoo lang, huwag mo kasing isipin yung hirap na paghanap ng trabaho. Lagi kasi iniisip ng iba, mahirap. Kasi pag iniisip mo lagi na mahirap, magre-reflect sa'yo yan. Lagi ka ng hirap niyan. Isipin mo na madali para enjoy mo. Tapos prayer ka lagi, dasal ka, Lord, bigay mo na sa akin yung gusto kong mangyari sa buhay, yung trabaho. Ganun.
Dasal ka lagi guys kasi yan ang kailangan. Prayer. Prayer is the most powerful sa lahat. Kasi sa Diyos yan eh. Siya yung magbibigay sa atin ng future na maganda. Diba? Pakabait lang tayo. Kaya yan, kaya. Tsaka dito mag-ingat kayo guys. Maraming scammer dito. Ang dami ng mga pakulo nila kung ano-ano lang. Maka-scam lang. Kaya ako naman lang dito is lagi nag-advise sa inyo para ma-aware kayo. I-share nyo guys kung may mga kaibigan kayo yung mga video ko about sa mga scam para ma-aware sila, ma-ano sila. Hindi sila may scam. Para sa kanila yon. Yung ginagawa ko is para sa inyo guys. Yung mapapunta ng Macau. Gusto ko kayo maging safety dito. Magkaroon kayo ng knowledge about Macau. Diba? Wala naman akong kinikita dito eh. Maliban na lang kung sa mga ibang place na may ads dito. Wala namang ads. Yung mga viewers ko is dito sa Macau eh. Yan. Mostly kasi yung mga naghahanap. Diba? Mga mandirigma. Okay lang, at least the important is nakatulong ka. Yun yung mahalaga eh. Nakapag-share ka ng mga experience mo. Yung mga sinishare ko guys na mga experience is about sa sarili ko yan. Yung mga knowledge ko na dati, nang mandirigma ako, na ngayon is sinishare ko na sa inyo. Yung mga experience ko, mga pinagdaanan ko na dapat nyo rin i-apply sa sarili nyo. Hindi lang ako nagsasalita dito na wala akong experience. Vision sa pinagdaanan ko, experience, and then manangyari sa akin dito habang mandirigma ako. Isinishare ko sa inyo yun na hindi dapat kayo mawala ng pag-asa, and lahat ng nandito sa Macau is nagkakatrabaho. Hindi lang agad-agad pero nagkakaroon. Diba? Minsan nakaka-exit ka muna bago ka makahanap kasi dapat dapat magtiyaga ka. Dapat sundin mo yung proseso, di ba? Na hindi madali, hindi instant kasi pag instant yan guys, scam yan. Dapat yung mga trabaho dito is pinaghihirapan na hanapin. Pag instant yan na bigla na lang dumarating yung trabaho, scam yan. Na tapos pre-presyon ka ng magkano, scam yan guys. Dapat kung may trabaho ka na, nakahanap ka na dito, is galingan mo para kamarin nyo. Diba? Enjoy yung trabaho nyo dito sa Macau kung meron na kayong trabaho, nakahanap kayo. Dahil, ang hirap. Back to zero ka na naman. Diba? Back to zero ka na naman. Diba? Ang hirap yan. Ganun. Sana guys, naintindihan nyo yung mga sinabi ko. Diba? Yung mga sinabi ko sa inyo ngayon ay sana may natutunan kayo. Yun lang naman importante, may natutunan, ipasok sa utak nyo, and nagkaroon kayo ng idea about Macau. Diba, paano pumunta dito. Kaya nyo yan pag nandito na kayo, lahat kinakaya. Basta isipin mo lang yung pamilya mo. Para sa pamilya tong ginagawa ko, huwag kang tamarin pag nandito ka na sa Macau. Kasi sipag, tiyaga ka, dasal, may may premyo yan nag-aabang sa'yo. Diba? Trabaho. Diba? Yun lang guys. Thank you so much and God bless sa lahat. I love you all. Salamat guys sa support.